Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangang Lakbayan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay pinadaos-dos overload na munggo. Bakit ito pinadaos-dos? Kasi ginisa po yan yung munggo na hindi po pinakulaan at pakita ko po sa inyo yung technique para magkaroon ng mas malinamnam at masarap na munggo. Diba? At meron po tayong totoong malutong na chichar. Siyempre meron tayong sausawan na patis na may sili at sukang may sili. Tara, samahan po muna ninyo akong mag-prepare ng technique na pinados-dos na munggo. Para po sa akin, mas masarap po ang towa kapag pinipirito po muna. Tapos hiwain para mas ma-absorb po yung pagigisa po sa munggo. Kaysa po yung hihiwain tapos igigisa po siyempre, di ba? Medyo malambot yung towa. Minsan lasog-lasog. Mas masarap po yung ganyan. Sa pinagprituhan po ng tokwa, sa mga nangihinayang po sa mantika, hindi po ako nagtatapon na ito. Gumagawa po akong atsuete oil. Kapag minata ng mantika, maglalagay po akong atsuete. Tapos, initin ko po at ilalagay ko po dito. Sinasala ko po syempre. Para yung mga residue ng mga pinagprituhan, hindi mahalo. Di ba? Yan, may natira tayong atsuete oil. Piska-piska po, di ba? Lagay po tayo ng bawang saka sibuyas na. Mas masarap po talaga sa munggo gamitin sibuyas na pula. Mas malasa. Saka yung kulay, di ba? Mas masarap sa munggo medyo may pula-pula ng konti. Ayan, golden brown na po ang bawang. Napakabango. Ito yung pinaka-paborito ko sa pagluluto, sa pagigisa. Ang pagigisa po, paborito ko. Napakabango. Sunod na po natin ang kamatis. Sakot po sa kamatis. Slightly durog. Huwag naman yung sobrang durog, baka maging ano na po yan. Maging spaghetti sauce pag nagluto ka naman. Hindi, okay lang din po yung durog, syempre. Huwag naman masyadong marami kamatis. Sa kamatis lang po ito malaki. Ang pagluluto naman po ng munggo, may kanya-kanya po tayong mga versions, di ba? Parang chismis yan, may kanya-kanya tayong versions. So, wala dapat mag-fermentado, di ba? Kahit naman ang mga kapitan ng barangay pag nakinig sa mga versions, di ba? Saka mamaya pinag-aawayan din pagluluto ng munggo, dapat kung anong version nagkabaranggayan pa, baka may nangyari ng gano'n, sigurado may nangyari. Yan, isa lang po natin maayos. Maganda pong gamitin sa kamatis yung hinog na hinog. Yan, okay na po yan. Ilalagay ko po itong munggo, hindi ko po pinakuluan. Naulit ko po, may kanya-kanya tayong versions. Kung magkaharap lang tayo eh, kung wawalangin mo sa pagluluto nito, baka ikaw naman ibarangay. Hindi. Hindi, iba po, diba pinakukuluan, sinasala, hinahalo, iba hindi sinasala, iba binababad. Ito po kasi mas maganda kasi starch. Yung starch po ng munggo, pag naluluto pong ganito, mas lalasa po, mas masarap. Maniwala po kayo sa akin. I've been doing this for many years. Lagi ko pong ginagawa po ito. Pag ito talaga, napapa-English ako pag masyado akong defensive eh. Kaya isa lang po natin ang ganyan. Kaya magulo na po. Napansin po ninyo pag pinakuluan nyo po yung munggo tapos sinasala ninyo. Tapos ihalo nyo sa pagluluto ng munggo. Di ba parang matabang? Nawawala po sa linamnam yung starch. Lagay po tayo ng tubig na. O, di ba? Dahil nilagay ko po ng munggo ay mga mahigit sa 1/8 kilograms. So, nagdag ko pa ng maraming tubig. Lagay lang po natin yan. Lagyan muna po tayong asin para mas mabilis lumambot ang munggo. O, diba? Yung sabaw may kulay na, pero lalapot pa po yan. Mas maganda po pag nagigisa po kayo ng ito hilaw munggo, yung tubig po wag pong mainit malamig para dahan-dahan pong madurog ang munggo. Kasi pag mainit, naku baka magiging paste yung pinong-pino. Hindi po masarap kainin. Po natin, palambutin lang po natin. At saka po pala,
Habang pinalalambot po natin, maglalagay na rin po ako dito itong chicharon na tapa. Diba, mga ilang peraso lang. Ayoko masyadong oily. Siguro mga 3 palasa. So, pag minatitira po ang ganito, ilalagay ko po sa freezer. Sa mga nasa ibang bansa po na may 4 seasons, dapat po ang temperature po ng inyong freezer ay minus 18 degrees Celsius. Minus 18 degrees Celsius. Dapat ganun po. Minus 18. Para yung mga pagkain po ninyo nilalagay hindi po masisira. Lalo yung ice cream para smooth pa rin. And then, we have to give a quick stir. Haluin po natin ng bahagya. Kasi may nagre-request po syempre iba Taglish. Medyo mag-Taglish daw po ako sa mga ibang nanonood. Kasi iba nag-aaral din po ng mag-Tagalog. Ibang kababayan natin yung half Filipino. Maraming salamat nga po padala sa mga kababayan po natin sa Australia, USA, New Zealand, Canada na nare-request po na, Kuya, mag-Taglish ka rin while you are cooking. I got you. Here, I'm starting. Pag po sa sumakit ang ulo po ninyo, ako hindi naman po sumasakit ang ulo ko pag nag-i-English. Humihid, namamanhid lang yung bahay kanan ko. Siyempre sa mga nagko-comment po na matagal lutuin po yung ganito, naiintindihan ko po. Iba po talaga pinakukuluan o kaya binaba para mas mabilis maluto, lalo kung meron po kayong mga nag-aaral na anak, uuwi, di ba? Pero kung wala naman kayong mga aasikasuhin at mas tumatagal pa yung paghasa ng alang-alang nyo sa kikipagdalahiraan sa tabi-tabi, di ba? At yung mga tirantes ng brain nyo nakaikot pa, edi sarapan nyo na lang pagluluto ng munggo. Sa kakadakdak nyo, alok nyo sa mga chismosa nyo, kumito pa kayo, di ba? May pakinabang pa kayo sa lipunan. Malambot na po yun. Munggo, lagyan ko na po ng patis at paminta. Yeah. Ito po yung masarap na pagluto ng munggo. Maalalasahan nyo po talaga yung dinamnam ng munggo. Kasi kapag pinakulang po natin sinala, wala po talaga ibang nutrients. Totoo po yung dinamnam. It's a fact. Maglalagay na po ako ng pinirito po nating tokwa. Kung ganito po yung munggo luluto, hindi ba? Napakasarap. At syempre, sa mga nakaraang mukbang po natin, meron pong hipon, binalatang ko. At yung alumahan na prito, di ba? Pwede rin wala kayong tinapa. Nanay ko pag bumibili po ng hipon, pati yung ulo dinidigdig po niya. Sayang yung ulo, hindi ko dinigdig. Yan lang po natin mabuti dahil malambot na po yung munggo. Low heat na lang po natin. Hinalang po natin ang apoy. At maglalagay po ako ng spinach. Kung wala po kayong mabiling ampalaya, dahon na ampalaya, syempre hindi naman available sa lagi. Sa may mga 4 seasons naman, sa dumiskarte na lang po tayo. Yung Asian shop, bihira lang po talagang magbenta po dito ng fresh na ampalaya. Ayoko pong bibili nung nakadilatang ampalaya. Hindi ko po gusto yung lasa. May something na over process yung preservative. Diba? Overloaded ang ating munggo. Haluin po natin ang dahan-dahan. Ano po yan? Takpan po natin at pag kumulo, luto na po ang munggo. Ayan, naamoy ko na po. Ninangaw ko na po ang apoy. O, diba? Ito po yung gusto ko sa munggo, hindi po masyadong malapot. Yung nag-aagaw po yung konting labnaw sa kalapot at yan. Diba? Napakabango. Winner na naman. Ready na rin po ang chicharon. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na lang po sa Panginoon at nagkasama-sama na lang po tayo. Naway safe po ang lahat.
maraming salamat po sa mga magagandang comments sa Facebook at sa YouTube. At talagang nakaka-inspire po, lalo na po panahon po ng taglamig ay nagkakaroon po ng buhay ang buhay. Bago po kayo mag-buwisit, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya binigay niyo po sa amin, naway lahat po na pinagdadaanan, spiritual, mental, physical, at emotional, naway lahat po ay gumaling. Lalo na po yung naapektuhan po ng mga sakuna at hindi pagkakaintindihan po ng mga bansa. Naway nakasama ko rin po kayo sa pinilangalakbay na nanonood. Ligtas po, lalo na po kanilang mamahal sa buhay. Kaya nagpahalo po sa akin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila Jesus. Amen. Tingin po sa labas kasi medyo nag-iisnaw-isnaw ng bagya. Lamig na po panahon. O, diba? Dos is a very deep Tagalog term. Malalim po talaga yun. Ito pong munggo niluto ko na to. Isang finish ko pong kakilala. Gusto niya po ito yung walang ampalaya. Pero gusto ko po siyempre may ampalaya kasi walang magbito. So gusto niya po yan. O diba? Totoong malutong. Bangat ba? Nilagay ko po sa oven yan. Ininit ko. 200 degrees Celsius. 10 to 15 minutes. Talagang po, diyak bukas sa luto ni Kuya Munggo. Salamat po sa idea. Oh. Sarap ng munggo, no? Kapag malambot na malambot. Ito pang ultimate partner. Chicharon sa munggo. Partner na partner talaga. Gusto ko sa chicharon ganyan lang, plain suka lang, konting sili.
Bigyan lang ng konting asin ng suka. Tapos sige, sarap. Yung chicharong pata pang nilalagay sa munggo, sarap. Hindi siya nakakaumay. Harap yung lasa. Ang topo, ang sarap. Na-absorb lahat yung linamnam. Pineapple soda, walang asukal. Walang halong asukal.
Tapos ang kanin, hindi ako napagsahay. Kuha naman tayo ng chicharon. Panalong panalo. Yung buhok ko po hindi po big po yan. Lumaba pong buhok ganyan po. Saka hindi na ako nag-ayos pag nasa bahay. Parang pag nakita niyo po sa personal, di ba? Ay, bakit gano'n sa camera eh? Mukhang tanga. Nakakawa. Sa personal, grabe pala. Gano'n po mababanggit niyo? Grabe. Ang sarap ang balusin ng 2x2. Ano bakit tayo magtaspasalwa po? Maraming salamat na po sa binigay po sa amin. Sabi kahit pa paano po napapangiti ko po yung mga kababayan po namin. Kababayan ko po na may mapagdadaanan. Kahit hindi po kababayan ko yung mga ibang live po na nanonood. Alam ko po yung iba hindi nila naiintindihan dahil nakaka-relate po sila sa mga pagkain. Naway yung bawat isa po, pero kabutihan na lang po isipin sa bawat isa. Napakasarap pong kumilos sa pamayanan, sa magkapit-bahay na walang alinlangan. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusukan na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus sa amin. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ila sa pinilakalakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, God po lagi. Magandang araw. Laban lang!